Mga kababayan, mga katambay, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, dito po sa Tambayan mga kababayan, nagbabalik po para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin ito. Ito po ay kumakalat na po sa social media mga tambay. Ito pong pahayag ni Ma'am Hanilet. Ma'am Hanilet po, ang common wife ni dating Paul Duterte na may maganda raw pong balita ayon po rito sa pahayag daw po ni Ma'am Hanilet na malaki ang posibilidad na makakauwi na raw po ang dating Pangulong Duterte mga tambay. Pakinggan po natin itong interview. Ito pong interview o pahayag ni Ma'am Hanilet sa mga bumisita po sa bahay po nila sa Davao City mga tambay. Ito po, pakinggan po natin. Bugong, bisag kinsang mga bangaga. Yes! Why mga bangag ng mga pugong. Uli na dyan, ma'am. Makauli na siya. Makauli na siya. Mayong gabi sa inyo ha. Daghan! Salamat. Daghan juga yung salamat. Kabalo dyan ko na naamo diri kada gabi. Kanya, nagaampo mo. Padayon ta pag-ampo kay wala imposible ba makauli to siya puhon. Wala na yung makapugong bisag kinsang mga bangaga. Why mga bangag ng mga pugong. Uli na dyan, ma'am. Makauli na siya. Makauli na siya. Yan po mga tambay. Okay, gua. Sige, sila. Next. Asa cellphone? Kamu to, ha? Okay. Okay. 1, 2, 3. One more. Tuwan-tuwa yung ating mga kababayan, bumisita po sa bahay po ni dating Pangulong Duterte po sa Davao at nagpakuha pa po ng litrato mga tambay kay Ma'am Hanilet. At yun po, pinahayag daw po, pahayag po mismo yan ni Ma'am Hanilet na talagang wala na makakapigil kahit daw po ang bangag. Kahit ang bangag, mga tambay, hindi na mapipigilan daw po. Talagang malaki ang posibilidad na talagang makakauwi po. Mga tambay, makakauwi at masayang-masaya rin po naman ang masayang-masaya po pinahayag ni Ma'am Hanilet ang kanya pong sinabi na talagang positive na positive po mga kabayan. Napakagandang balita po ito. Dahil alam naman po natin na talaga pong ang dating mga Pangulong Duterte ay talaga pong kinidnap at walang proseso po. Hindi po nasunod ang proseso ng batas kay dating Pangulong Duterte. Kung ang kung ang ICC, itong International Criminal Court, ay sumusunod po talaga sa batas dahil po sila international. Una-una may pangunahing batas din po sila sinusunod Yung kanila pong Rome Statutes. Di ba? Hindi po sila basta-basta pwedeng kumuha ng akusado, lalong-lalo kung ito ay hindi po nila jurisdiction. Dahil wala na po silang jurisdiction sa ating bansa Di po ba? Doon pa lang po sasablay na sila Dahil unang-una po, nagpa-function po ang ating judicial. Meron po tayong batas. Hindi po baldado ang ating batas, mga tambay. Diba? Lahat po ng ating korte ay umiiral po ang ating batas at napakaraming kasong nililitis sa ating korte. Kaya nga po, napakaraming sablay po ang ginawa po talaga ng ICC. EU kasi sikat na sikat ngayon mga tambay, dyan po sa halalan. Ito pong ICC, mga kababayan, talagang pag hindi po nila inuwi ito, mga katambay, talagang babatikusin po ito ng babatikusin sa buong mundo. Dahil unang-una, sila mismo ay hindi sumusunod sa batas. Di ba? Lalong-lalo ang ginawa nilang pagtanggap. Kasi tinanggap nila yan kasi hinatid po kasi yan Hindi naman po kasi sila nang huli. Kaya kailangan po nila ibalik yan. Di ba? Ginamit lang daw po Interpol
mga kabayan. Pero ang nakakalungkot lang po diyan, ang bansa pa natin ang nagdala. Di ba? Hinatid pa. Ibang klase. Samantalang sasablay. Sablay talaga eh. Kaya nga may impeach yan eh. Impeachable po yan eh. Di ba? Kaya meron na pong nakahain, nakahanda, nakaready na po ang impeachment po na idudulog o iaahin po ng party list po ng Duterte Youth. Di ba? Dito po sa ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte na talagang napakaraming batas o sinasabing proseso ng batas na sinuway o nilabag. Nilagay po kasi sa kanilang kamay, mga tambay. Kaya nakakalungkot lang mga kabayan. Saka dito po, sa pagbabalik po ng dating Pangulong Duterte, ay ba talagang matindi po ang magiging balik sa kanila. Kahiya-hiya po ito mga tambay. Talagang ang kalalabasan po nito talagang kinain at sinuka nila at kinain nilang muli. Grabing pamumulitika. Lalabas kasi dito, pag po nakabalik ito, talagang tuluyan na makabalik sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Mga kabayan, diyan na po talaga napakatinding sampal sa pagmumukha po nila, mga kabayan. Dahil yung ginawa nila ay palpak. Gumastos lang ang bansa natin, nag-aksaya lang tayo ng isang damukal na pera para lang sa pamumulitika. Inubos natin ang pera ng taxpayer dahil hindi naman po gagalaw yan, di umano. Yang ICC na walang ganon. Walang ganon. Di ba? Gagalaw po ba yan? Mapapasunod po ba yan ng Pilipinas kung walang ganon? Di po ba? Kaya di umano, napakalaki po na nagastos yata ng taong bayan dyan sa ginawa po nilang pamumulitika. Dahil nga sa sinasabing kapangyarihan, pera ng taong bayan na nalulustay yata. Di ba? Hinatid mo, gastos mo lahat yan eh. Ikaw pa naghatid, sariling eroplano pa ng bansa ang hinatid. Ang gamit ay sariling eroplano pa sa ating bansa. Mga ibang klase. Kaya po mga kabayan, magandang balita po ito. Kung ito po ay magtutuloy-tuloy, ang napakagandang balita po ni Ma'am Hanelet ay talaga pong sampal na sampal po ito sa pagmumuka ng tinatawag po ni Ma'am Hanelet na bangag, mga addictus na na presidente, mga tambay. Sampal po sa kanila yan. Lahat po ng gabinete nilang gumalaw dyan. Yang kasundaluhan, kapulisan, yan, pati DOJ, di ba? DILG. Lalong-lalo po ang Pangulo, mga tambay. Lalong-lalo si Torre at si General Marbil at si General Pajardo, mga tambay. Yung mga dumakip dyan, si Torre. Mga sampal na sampal sa pagbumuka niyan. Dyan na po yan. Talagang may impeach yata ang Pangulo. Pagka nakabalik po, makabalik ang ating dating Pangulong Duterte sa ating bansa, yan na po. Napakalaki na pong ground na yan po ay ma-impeach, mga tambay, ang Pangulong Marcos. Komento ko po. Sablay mali ang prosesong ginawa nila. Dahil makakabalik. Di po ba? Di ibig sabihin, napakarami mo nilabag na batas. Paghuhudas at pagtitrador. Di umano ang ginawa mo. At gamit pa ang pera ng taong bayan. Hindi po ba paghuhudas yan? Hindi ka ba mai-impeach yan sa ginawa mo yan? Dahil pang sarili ang ginawa mo ay pang sarili. Pamumulitika. Hindi po yan hindi po yung ginawa nila, hindi para sa bayan. Hindi makakatulong sa bayan. Makakatulong yan saan? Sa politika nila. Sa political career nila na sila po'y tumagal yata. Kaya napakagandang balita po yan, mga kabayan. Good news po yan. At sana po magtuloy-tuloy po at talagang hindi na po mapigilan ang pag-uwi po ng ating dating Pangulong Duterte, mga tambay. Napakagandang balita po yan. Positive po. Kailangan po positive talaga. At alam naman po natin sa puso natin at alam din po natin na talagang makakauwi. Makakauwi po talaga yan dahil kung ang batas ang susundin, ang proseso ng batas ang susundin, makakauwi po yan. Mga kabayan. Pero kung ang gagawin po nila ay paiirali nila ang pamumulitika at kasama ang pera,
Yan lang po ang makakapigil sa pag-uwi ng dating Pangulong Duterte. Pera. Umira lang pera at pamumulitika. Yan lang po yan eh. Yan po senaryo niyan eh. Pag pinairal mo ang batas, proseso ng batas, makakauwi ng mabilis. Pero pagka ang pumasok sa utak ng ICC, di umano, ay pera, dahil binayaran sila di umano, eh yun lang po makakapigil. Dahil nga po, pera, di umano. Di ba? Pero pagka batas ang pinag-usapan, eh talaga makakauwi. Dahil napakaraming nilabag na proseso ng batas. Di po ba mga kabayan? Komento ko po mga kabayan. Maraming salamat po sa mga taga-pakinig po natin at taga-panood. Maraming salamat po sa tumatangkilik po ng Tambayang Makabayan. Thank you po. At syempre po, shoutout din po at thank you rin po sa ating mga subscribers. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solid DDS, yun nga, nabanggit na po natin. Si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe at si Teodorico Erguisa Jr. Maraming salamat po mga kababayan. Thank you rin po sa mga nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga kabayan, napakagandang balita. Magtuloy-tuloy na po sana at hindi na po mapigilan ng mga bangag ang pag-uwi ng dating Pangulong Duterte. Isama po natin sa dasal mga tambay na makabalik na po at ang pag-iingat po sa dating Pangulong Duterte at sa Vice President. Thank you po mga tambay at kayo rin po. Ingat-ingat din po tayong lahat mag-ingat po, doble ingat po. Napakahirap na po ng sitwasyon po natin sa ating bansa. Laganap na po lahat. Nasa atin na po ngayon, nagbalikan na naman silang lahat. Krimen, pulburon, makakaliwa, at syempre po ang napakatindi kahirapan. Yan ang matinding kalaban natin. Thank you po. Ingat po. Bye-bye po muna. Sa muli. Paalam.